Nilamon na apoy at maitim na usok ang mga bahay sa Isabela City sa Basilan. Kanya-kanyang pagsalba ng mga gamit ng mga naapektuhang residente. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy sa mahigit 100 bahay dahil pawang gawa ang mga ito sa light materials. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuuang bilang ng mga apektado. Naglabas ng precautionary whole departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH. Para po ito sa mga reklamong inihain laban sa kanila sa Department of Justice. Saksi si Joseph Moro. Sa utos ng Manila RTC Branch 52, naglabas ng precautionary whole departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada at 4 na dating opisyal ng DPWH. Sina dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Para yan sa reklamong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery and receiving gifts by public officers na nasa preliminary investigation stage sa DOJ. Sa dokumento mula sa korte, may probable cause nila para maniwalang posibleng umalis sa bansa ang mga respondent para hindi maaresto at hindi mausig. Note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Kaya po siya precautionary whole departure order. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge or this Branch 52 RTC Manila of the order anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinisikap pa namin makuha ang reaksyon ng mga nasa HDO. 3 sa kanila ang state witness na sa investigasyon sa flood control project, sina Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Bonoan naman naghain kanina ng counter-affidavit para sa reklamong plunder bago lumabas ang precautionary HDO ng korte. Napaaga ang paghahain ni Bonoan kaya natanong siya ng media kung pupunta ba siyang Amerika kung saan nagpapagamot ang kanyang misis. Planning po only for the US po ba? We'll see, yes. Kailan po alis niyo, sir? Hindi pa ko alam eh. I'm waiting for the advice. Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam kami. Payag naman po. Yeah. Payag na po, sir? Yeah. Inaalam pa sa DOJ kung kumpirmado ang mga sinabi ni Bonoan. Kaugnay naman ang 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, gusto ng DPWH na isama na rin sa kasuhan at makulong ang kontrakto na si Curly Discaya. Naghain ang manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw ng contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ng asawa niyang si Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari rin si Curly ng kumpanya. Nauna nang nakulong para sa kaparehong kaso si Sara Discaya at 9 na iba pa. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga company na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Hinihingi namin ang panig ng kampo ng mga Discaya pero tumanging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang dambuhalang sinkhole ang patuloy na lumalaki sa gitna ng mga taniman sa Indonesia. Bunsod daw yan ng mayat-mayang landslide at paggalaw ng lupa. Ayon sa mga otoridad, ngayong taon lang, nasa 3 ektarya ang inilawak ng sinkhole. Kasama sa mga nasira ang mga taniman ng chili pepper. Ayon sa pagsusuri, posibleng malambot ang lupa sa ilalim at mabilis ang pagsipsip nito ng tubig. Umaasa ang mga magsasaka na mabigyan sila ng tulong. Ilang oras bago ang pagsalubong sa Chinese New Year, dagsana sa Binondo, Maynila ang mga nakisaya, naki-food trip at ang mga bumili ng Lucky Charms. Saksi si Aubrey Carampel. Ilang oras bago salubungin ng Chinese New Year, buhay na buhay ang Binondo, isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Hindi pa huhuli ang mga batang ito na may improvised lion dance. Para-paraan na rin daw para kumita. Ang ilan namang dumayo pa mula sa iba't ibang lugar, pakay ang mag-food trip
at bumili ng mga prutas at gamit na pinaniniwalaang pampaswerte. Hile-hilera ang nagtitinda niyan sa Ongpin Street. Gagala, tas food trip, and then bibili kami ng pampaswerte. Saan nyo gustong swertihin ngayong Year of the Horse? Siswertehin sa lahat ng bagay, sa health nga, importante yung health, tsaka pera. Good health ng family. Tsaka sana makapunta na ako ng US. Ano nang mga na-try nyo? Fries, tsaka yung sugar cane, yung mochi. Eto, blueberry, papaswerte. Para ma-experience din yung Chinese New Year. So obviously part of that is yung tikoy. Mabenta rin daw ang horseshoe na sinasabing pampaswerte sa Year of the Fire Horse. Hanggang gabi ay dagsa pa rin ang tao, lalo na sa mga stall sa Plaza Lorenzo Ruiz sa tapat ng Binondo Church. Sari-sari ang mga pagkain, pati makukulay na inumin. Sa iba pang lugar, may mga pumipila pa rin para matikman ang dinayo nilang pagkain, gaya nitong tindang fresh lumpia. Ang sarap pala na ito. Authentic yung flavor niya. Masarap talaga siya. Babalik at babalikan. Delicious talaga, paggawan Chinese. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. May pakialam nga ba ang batas sa dinaramdam ng puso? Isang motion po ang inihain ng ilang law students sa Iloilo City para kanselahin ang kanilang pagsusulit. Isinulat po nila sa whiteboard ang mensahe para sa profesor na si Judge Daniel Amular. Ang basihan ng kanilang motion, Valentine's Day kasi, at nakuha ni Cupido ang exclusive jurisdiction sa lahat ng mga puso. Pero ang motion, denied. Kaya tuloy ang pagsusulit. At paalala pa raw ni Judge, hindi nakikialam ang batas sa usapin pagdating sa puso. Pero ayon sa uploader na si Catherine Kagampang, naging masaya pa rin ang klase sa Criminal Law 2 dahil sa kwelang pangyayari at nagbigay pa raw si Judge ng pambili nila ng ice cream bilang regalo sa kanyang mga estudyante. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.